Yung una, mga kabombo, ang naitala ay 6.9. Yan ay sa northern part ng Japan, ano? Mhm. At ngayon naman ay sa may Yamanashi Prefecture. Doon Mhm. ang epicenter nung lindol kagabi. At dito sa Tokyo, hindi naman na masyadong umuga, bagamat ramdam namin dahil umalarma na naman ang lahat ng mobile phones namin, mga kabombo. So, ibig sabihin po, ma'am, kapag may mga ganito po nga mga earthquake, may agad po na notice or babala ang gobyerno through cellphone ng bawat isa? Yes, automatic po yan, mga kabombo. Talagang mag-alert lahat ng cellphones namin dito, no, sa Japan. Kung ilan yung cellphones namin Mm. na magkakasambahay, lahat sabay-sabay yun magre-ring. Mm. At bago pa umugo yun, umuga, mga kabombo, nag-a-alert na talaga siya. Ganon yung mararamdaman mo. Bago mo maramdaman yung uga, tumutunog na yung cellphones namin. Kaya ang ginagawa ko, agad akong tumatakbo sa may pintuan namin para buksan yung pintuan kasi pagka ganitong biglaan yung pagyanig at malakas Mm. ito, maaaring mag-lock yung mga pintuan natin. Kaya unahin po natin yung pagbukas ng pintuan at mga bintana at ihanda na rin natin yung mga sapatos natin na pwede natin isuot Mm. dahil pagka may mga mahulog na mga debris na pwede natin maapakan, hindi tayo makatakbo. Opo. So, Ma'am Myla, kapag ganun po, meron po tayong pinupuntahan po ba or mga evacuation center kapag nag-ring ka kasi kailangan po nga lumabas sa Ma'am Miles? Yes, sa mga malalapit siyempre sa mga coastal area, no, kailangan nila agad na bigyan ng babalang mga ito para pumunta sila sa matataas na lugar. Mm. Dahil sa posibleng magkaroon ng tsunami, no? At alam naman natin ang power ng tubig, mabilis yan. So, Mm. sa amin na nasa city mismo, siyempre maraming mga high-rise buildings dito. So, kailangan din namin mag-ingat. Sa ngayon po, ma'am, bilanggit niyo nga po kanina na may paparating po na bagyo kasi sa monitoring natin parang dalawang tropical storms po ang siyang approach po dyan mismo sa may mainland island po ng Honshu. So, with this, mga aftershocks pa rin po at pati po ito yung mga pinaghahandaan na, I mean to say, ito ay nakatutok po tayo dyan po, Ma'am Miles. Yes, ang Japan Meteorological Agency ay nakatutok ngayon sa weather news, no? Dahil magkasunod nga ito. Mm. At inaasahan ko mas malakas dito yung ulan ngayon, mga kabumbo. Bagamat kahapon, bumagsak siya ng medyo malakas ng konti. But siguro tingnan natin yung follow-up storm na sinasabi nila kung mas malakas, mga kabumbo, dito sa Tokyo. Or baka sa ibang mga lugar ng Japan, mas matindi o mas malakas yung pagbagsak ng ulan. O, kasi ma'am, parang binabanggit po ng mga eksperto, yung po nga pagyanig tapos bilang ulan, baka magkaroon po ng mga landslide or kung ano man po nga mga pwedeng may dulot po nito, Ma'am Miles. Yes, posible yan, mga kabombo, dahil pag ito lumindol tapos may malakas, no, ang ulan, posible yung magkakaroon ng mga landslides. So, dapat yung mga tao pagka ganito ay hindi masyadong nagbibiyahe ng pangmalayuan muna habang inoobserbahan ang mga follow-up tremors na pwede pang mangyari. Ma'am, sa mga ganyan, kasi alam naman po natin may mga nuclear power plants po dyan po sa Japan. Kamusta po ito, ma'am? Kasi alam naman po natin may mga previous na po tayong incident. Paano po yung nagiging I mean to say yung measures na ginagawa po ng government po ng Japan? Yes, siyempre unang binabantayan nila yan, no, mga kabonggo, dahil pag yan ang nasira, matinding pinsala ang mangyayari. Kagaya ng nangyari sa Fukushima way back 2011, no, March 11, talagang lahat nasira yung mga kabahayan, mga palayan. Taon din ang ginugol nila bago sila nakabalik sa tamang pwesto ngayong panahon na to.
So sa mga nakaraang mga malalaking pagyanig dito ay hindi naman nagkaroon ng damages yung mga nuclear plants dito sa Japan, mga kabog.